Kinumpirma ng White House ang pagdaraos ng kauna-unahang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa Abril. Pero bago yan, nasa bansa ngayon si US Secretary of State Antony Blinken na nakatakdang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Alas 5 ng hapon mamaya nakatakdang magpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Secretary of State Antony Blinken. Si sentro ang usapin ng dalawang opisyal sa pagpapatibay pa ng bilateral ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa Foreign Affairs Department ng Pilipinas, bagaman wala pang anumang kasunduan ang inaasahang mapipirmahan sa pulong na ito, nakatakda namang mapag-usapan ng Pangulo at ni Blinken ang ilang regional at global development na may implikasyon sa seguridad at economic growth ng dalawang bansa. Dagdag pa riyan ang pagtiyak ng regional peace at stability, gayon din ang usapin ng human rights at demokrasya, sektor ng kalusugan, clean energy, semiconductors at digital economy. Inaasahan ding matatalakay ng dalawang opisyal ang mga gagawing hakbang para maipatupad ang direktiba ni Pangulong Marcos at US President Joe Biden para matiyak ang partnership ng dalawang bansa pagdating sa defense at security, economic at people-to-people relations. Katunayan, inanunsyo ng White House na nakatakdang magtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos sa April 11 para sa pulong kasama si US President Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio para sa unang Trilateral US-Japan-Philippines Leaders Summit. Dito tatalakay ng tatlong leader ang trilateral cooperation para isulong ang economic growth, climate cooperation, gayon din ang seguridad at kaayusan sa Indo-Pacific region. Magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. at Biden para naman pag-usapan ang alyansa ng dalawang bansa kaugnay ng pagtataguyod ng international law. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi para magsimula ng gulo ang layunin ng nakatakda niyang pakikipagpulong kay Blinken. Sa halip, ito ay para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa usapin ng territorial domain. Una rito matatanda ang nagpunta sa bansa ang kauna-unahang US Presidential Trade and Investment Mission sa pangunguna ni US Commerce Secretary Gina Raimondo. Kinabibilangan ito ng 22 US business senior executives na target maglagak ng higit $1 billion na halaga ng investment deal sa Pilipinas. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.